Good morning everyone. Happy New Year. Happy New Year sa lahat. Alam ko na ang lahat sa atin ay marami namang mga ipinapangako sa sarili, sa kapwa natin, sa mahal natin sa buhay. Even kay Lord, ang dami nating ipinapangako kasi nga New Year na naman. So, happy 2026. Nanawa itong 2026 na to, anumang ipinangako natin sa kanino man, higit kay Lord ay matupad yon. Pero naniniwala ako na kung walang tulong ng Panginoon, hindi natin ma-achieve o hindi natin maaabot or matutupad yung mga pangakong yon. So kailangan natin i-entrust ang lahat sa Panginoon. So sa araw nito, alam ko na lahat tayo ay nag-a-anticipate or ang iba excited din kung ano yung maririnig na salita ng Diyos, maririnig na mensahe ng Panginoon. So, bago po tayo magsimula, pwede ba tayong manalangin? Lahat po ay yumuko at let's all be sincere in praying to God. Shall we pray? Father in heaven, we thank you, Lord, for this morning that you have given us, oh God. Lord, for this new day that you have given us, oh God. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo, sa kabutihan mo. Alam namin, Lord, hindi namin deserve na bigyan mo kami po ng panibagong taon, even panibagong araw na ito, O Diyos, ng linggong ito, O God. Maraming salamat, O God, na tunay, Lord, patuloy mo kaming kinakalinga. Patuloy mo kami, Lord, na sinasamahan, O God. Dalangin namin sa umagang ito, patuloy kaming gabayan ng iyong banal na Espiritu. Naniniwala kami kung walang pagsama ng iyong banal na Espiritu, ang lahat ay mawawala ng kabuluhan. Salamat, O Diyos, sa tunay, O God, na pagpalangga mo sa kada usad, Ginoon. Thank you so much, O God. Tunay, Lord, dalangin ko na ang bawat isa na makinig, isa puso, O God, isa isip, higit sa lahat, isa buhay, ang lahat na maririnig sa umagang ito o sa hapong ito, Panginoon. Thank you, Lord God, for everything, Lord. May you bless everyone, may you anoint everyone, O Lord God, na ang bawat isa, O Diyos, ay tunay, Lord, na kasihan ng iyong banal na Espiritu, maging handa, maging matabang lupa ang puso, Panginoon, ang sanggayon, anumang marinig, hindi ito basta manakaw ng kaaway, hindi ito, Lord, ay mamunga 100-folds at may isa pamuhay, Panginoon. Thank you, Lord. We just give you all the glory, all the honor, all the praise and thanksgiving. In Jesus' mighty name, everybody says, Amen. Sa araw na ito, pag-uusapan po natin yung buhay na kasiyasiya sa Panginoon, yung delightful life in 2026. So, ang ating po magiging verse dito, yung Psalm 37 verse 4 na alam ko naman po na alam na ng lahat ito or madalas na naririnig na po ito, no? Naririnig na po natin itong Psalm 37 verse 4 na sinasabi dito, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. So, na kung sa Tagalog, kayawin mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. So, nanawa, pagkatapos ng mensaheng ito ay mahanap po natin yung ating kaligayahan kay Lord lang talaga. Nang sa gayon, ano man yung mga inaasam natin sa buhay ay makamtan natin. Kasi kung hindi natin hahanapin ang kaligayahan natin sa Panginoon, ay mapoprostrate lang po tayo, madidisappoint tayo. Kasi nga, hindi natin hinahanap or hindi natin dinidelight yung ating sarili sa Panginoon, kundi sa mga ibang bagay. So, alam ko na sa panahong ito ay ang daming karibal ng Panginoon sa buhay natin. So, even I myself is not exempted to that, no? Minsan, na-out of focus tayo dahil sa mga bagay, sa mga pain na ibinibigay ng kaaway. So, sa hapong ito, pag-aaralan po natin how to have a delightful life in 2026. Na sana, ang buong taon natin sa 2026 ay maging delightful talaga. Yung kasiyasiya, yung leisurable kay Lord. Yan. Hindi sa sarili natin, kundi sa Panginoon. So, maraming beses na tayo namumuhay for our own pleasures
Pero this time na this year 2026, nasain natin or i-aim natin na itong 2026 natin, mamuhay tayo na ang ating binibigyan ng kaluguran ay ang Panginoon, hindi yung sarili natin o yung mahal natin sa buhay o yung mga kadikit natin o kung sino pa man, kundi yung magiging goal natin is ang Lord talaga ang mabigyan ng kapurihan, kagalakan, kaluguran sa buhay natin, na matuwa naman ang Panginoon sa atin this year 2026. Okay po. So, ulitin natin yung ating Psalm 37:4. Sa English po, I delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. At sa Tagalog naman po ay kayawi mo hanapin ang iyong kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. So, alam ko tayo, marami tayong pangarap sa buhay. So, ang sikreto lang pala ay pasahin natin si Lord. Sa Bisaya, pasadyaon naton ang aton Ginoo sa aton mga buhay, nang sa gayon anuman yung mga dinidesire ng heart natin, inaasam ng puso natin, ay maabot natin yon. So of course, una na sinulat ko po dito na, yung unang punto ko po, paano ba mapaligaya si Lord? Paano ba natin mahanap ang kaligayahan sa Panginoon? So, unang-una, kailangan po nating magpakumbaba. Be humble. So, start learning humility. Matutunan natin kung paano magpakumbaba. Kasi, marami sa atin, we are unaware, hindi natin alam na nagiging mayabang tayo sa harapan ng Panginoon. Okay po? So, this year, 2026, maging aware tayo, maging conscious tayo na dapat lagi tayong nagpapakumbaba. At alam nyo ba, yung hindi pananalangin, na lagi ko naman po itong sinasabi, yung hindi pananalangin, yung hindi pagpipray, yung hindi pagbabasa ng Bible, it's one way of showing God na kaya mo nang mabuhay na wala siya. So, ito ay isang picture ng hindi pagpapakumbaba. So, kailangan po, so, kaakibat doon, kasama doon ang pagiging mapagpakumbaba o pagiging humble ay ang pagiging consistent natin sa pananalangin, sa pagtiklop ng ating mga tuhod sa Panginoon. Because once we kneel down before God, we are acknowledging that we cannot really survive without the Lord. So pag nananalangin tayo, pinapakita po natin ang ating pagpapakumbaba at inaamin natin na kailangan natin talaga si Lord sa buhay na ito. So start learning humility. So unang punto, be humble, maging mapagpakumbaba. Na sinasabi doon sa Philippians or Pilipos chapter 2 verse 6 to 8 na sabi doon, it's about Jesus Christ, no, na kahit siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at para lang maipakita doon ang pagpapakumbaba, no. So hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos kahit kapantay niya ang Diyos. Naging isa lang siyang alipin o naging sunuran siya, naging servant siya. Pinanganak siyang tulad ng karaniwang tao, no? Yung parang, yun nga, hindi siya naghanap. Nung sinelebrate lang natin yung Christmas, hindi siya naghanap ng isang magarang tahanan or magarang hospital or kahit magarang lugar na para doon siya pinanganak. So yung pagkapanganak ni Jesus Christ doon sa sabsaban, isa itong pagpapakita ng isang kapakumbabaan, no? Tayo nga, talagang piniprepare natin yung isang yung isang manganganak, no? Talagang namimili ng isang facility na maayos para doon manganak. But Jesus preferred, to be born, to be delivered doon lang sa sabsaban. At alam natin yung sabsaban, madayami, mabaho, kumbaga lugar ng mga hayop, di ba? Pero that's one of the signs that Jesus really has a humble heart. So, sa verse 8 ng Philippians chapter 2, sabi doon, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So, ganun ka-humble ang ating Panginoon. He became obedient even to the point of death on the cross. So, yun yung sinasabi doon sa Philippians chapter 2 verse 6 to 8 na sabi doon, kahit siya'y likas at tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siya tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao,
nagpakumbaba siya at naging masanurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. So, tayo kaya natin yung gano'n na ginawa, no? Sasabihin natin, ay, Diyos naman kasi siya, kaya kaya niya yun, no? Tandaan natin, sa mga oras na yun, si Jesus Christ ay talagang nasa likas ng pagiging tao. Wala siya dun sa likas ng pagiging Diyos because yung very nature niya at the time ay isang human nature talaga. So, dito pinapakita na kung kayang magpakumbaba ng Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari, so kaya din natin. So minsan maraming nangyayaring mga bagay sa buhay natin, nasisira, no? Ang mga plano ng Panginoon sa buhay natin because hindi tayo natuto, hindi natin kayang magpakumbaba. Okay? So marami ring nawawasak ng mga tahanan dahil hindi natutong magpakumbaba ang isa man sa kanila. It's either the husband or the wife. So maging ang mga anak din, pag hindi natutong magpakumbaba sa kanilang mga magulang, so nawawasak yung relasyon bilang mag-ina, bilang mag-ama. Dahil nga, because of being proud, no, na minsan may mga ego na hindi kayang ibaba. At minsan nga, kahit pag kinokorek tayo, nagagalit tayo, na-offend tayo, kasi parang hindi natin matanggap na kinokorek tayo, lalo na kung ang tingin natin mababa lang yung posisyon, puro yung katayuan sa buhay nung nag-correct sa atin, or like na bata lang yung nag-correct sa atin. So minsan hindi natin kayang tanggapin yun na nauna pa ako naging born again ito, pero tingnan mo, ako na ang kinokorek. Yung parang minsan ayaw natin tumanggap ng ganun kasi natatamaan nga yung pride, no? So siguro sa taong ito, let's learn na mawala na yun sa atin, yung spirito ng pagiging mapagmataas. Kasi sabi nga doon sa James 4:6b, no, yung sa second phrase ng James 4:6 or sa Tagalog Santiago, sabi doon, ang Diyos ay laban sa mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, pero nalulugod siya doon sa mapagpakumbaba. So God opposes the proud but gives grace to the humble. Kaya mas piliin natin ang magpakumbaba because nandun pala, nalulugod pala si Lord doon sa mga marunong magpakumbaba, marunong lumunok ng kanilang pride, no? Kaya one way of learning na kung paano natin mapasaya, mabigyan ng kasiyahan ang Panginoon sa taong ito, in order for us also to have a delightful life, let's learn to be humble. Let's learn to acquire that values like humility. Yun. So, na sana ma-acquire natin yun. I know it's not easy na magpakumbaba, lalo kung nasanay ka na ikaw yung boss, ikaw yung nasusunod lagi sa pamilya, lalo na kung ikaw yung breadwinner, no? Yung parang, diba, usually naman sa mga pamilya, pag sino yung kumikita ng malaki, parang siya yung may authority, magdesisyon, gano'n. Pero, hindi po gano'n. Dapat tatandaan natin, lalo kung ikaw ay babae, dapat marunong po tayong magpasakop sa ating mga asawa. Kasi sila talaga yung sinasabi na haligi ng tahanan na bago man po tayo magdesisyon, kailangan po talaga natin ano muna to, kumbaga isang guni sa ating mga asawa. Okay? So, pag mga anak din, kailangan natin isang guni sa ating mga magulang, lalo kung mga minority edad pa, no? Let's always ask the opinions of our parents, no? Kasi nandun pa rin yung wisdom na pinagkaloob ng Panginoon sa kanila. So, huwag tayong magdunong-dunungan kahit sabihin natin matalino tayo. Kailangan pa rin natin yung affirmation or confirmation ng ating mga magulang regarding sa mga desisyon na gagawin natin sa ating buhay. So, yon. So, unang punto nga, to have a delightful life in 2026, una, be humble. And then the next is forgive. Yan. Kaya inuna ko yung magiging humble kasi hindi mo kayang magpatawad, mag-forgive pag hindi mo natutunang magpakumbaba. Because I do believe yung pagpapatawad, to give forgiveness to someone, it takes humility. Yan. It really takes humility, lalo kung ang tao ito ay sinaktan ka ng sobra, ng todo, parang hindi mo kayang magpatawad. So,
kaakibat doon or kasama doon sa pagpapatawad ang pagpapakumbaba. Hindi talaga natin kayang magpatawad kung hindi natin kayang magpakumbaba. So, yung pangalawang punto, in order to have a delightful life, so we should learn to forgive. So, set yourself free from unforgiveness. So, dapat palayain natin ang ating mga sarili doon sa unforgiveness. So, ang iba sa atin nagsasabi, ay pinatawad ko na naman siya, matagal na panahon. Wala na talaga, wala na. Pero pag nakita na yung tao, nandun na, hindi kaya man lang sabihan or batiin or harapin. Kasi nandun pa pala yung galit sa puso. No? Hindi kayang, yung kanyang presence, hindi mo kayang matiis ba na nandun siya. So, ibig sabihin, andun pa rin yung unforgiveness sa heart. So sa hapong ito, pwede natin kapain ang ating puso na i-search natin, let's be honest with ourselves na meron pa ba akong hindi pagpapatawad sa puso ko. So siguro let's recall or isipin natin yung mga taong nakasakit sa atin. Kasi baka akala natin napatawad na natin pero andyan pa pala yung sakit. Kasi pag may sakit pa, andun pa talaga, di ba? So, nare-recall natin yung ginawa sa atin, nasasaktan tayo. Pero, as a Christian or bilang mga anak ng Panginoon na unang nagpatawad sa atin sa lahat ng ating mga kasalanan, nararapat lang na matutunan din natin magpatawad. Kahit gaano ba kalaki yung kasalanan na nagawa nung taong yan or nung sino mang yan na person sa'yo, para bang you have no choice but to forgive. Kasi para din yun sa iyong sarili. You are doing, something na magbe-benefit ka rin. You are doing a favor to yourself, no? Na pag nagpatawad ka, pag nag-release ka ng forgiveness, the first person that will benefit is you. Hindi yung taong pinatawad mo. Kasi actually, di ba yung mga nagkakamali sa atin, nagkakasala sa atin, ay kita natin move on na sila. Pero ikaw, nagmumukmuk pa rin, andun pa rin yung sakit, andun pa rin yung gusto mong gumanti sa ginawa sa'yo. Pero, di ba, lagi naman natin itong kinukote na sinasabi doon sa Romans 12:21 na parang, sabi doon, do not overcome evil with evil, but overcome evil with good. Na lagi nating pakakantandaan, yun ang nais ni Lord. Kasi if we will overcome evil with evil, or yung gantihan natin ng masama, yung masamang ginawa sa atin, hindi malulugod si Lord. Pero pag ginantihan natin ng mabuti, yung masamang ginawa sa atin, ang Lord ay lugod na lugod sa atin or natutuwa sa ginagawa natin. Kasi iba yun eh. Kumbaga, wow, itong anak ko, kahit ginawa ng masama, nakaya pang gawa ng mabuti. Itong taong gumawa sa kanya ng masama. So, pero yun kasi ang prinsipyo ng Panginoon. Ang prinsipyo ng tao, ibang-iba. A tooth for a tooth, an eye for an eye. Pero kay Lord, no? So, inano na yun ni Lord eh. Nung si Jesus, nagkatawang tao, iniban na niya yun. It's not anymore an eye for an eye, a tooth for a tooth, or ngipin sa ngipin, mata sa mata. Kundi sinabi niya na, forgive. Diba? Forgive so that your sin will also be forgiven. Sabi doon sa Matthew 6:14-15, sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Ama na nasa langit. Diba? So, sabi doon, pag pinapatawad natin ang nagkakasala sa atin, patatawarin din tayo ng ating Ama sa langit. Pag hindi pala tayo nagpatawad, yung ating mga kasalanan, it will remain as sin. Mananatili yung kasalanan natin. Kasi sasabihin ni Lord, hindi mo nga kayang patawarin yung kapwa mo, paano kita patatawarin, di ba? So, at sabi ni Lord, di ba, sabi nga natin, love the Lord, your God, with all your heart, soul, mind, and strength. Mahalin mo ang Diyos, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Pero, kung hindi natin kayang magpatawad, hindi natin totoong mahal si Lord. Kaya lang natin kayang magpatawad because umapaw yung love natin kay Lord. Kasi kung tayo lang, hindi natin kaya talagang magpatawad eh. Alam mo yon, yung mangingibabaw, yung pagiging human natin, yung pagiging likas na tao natin. Pero dahil tinuruan tayo ni Lord na magmahal, at sabi nga, love covers a multitude of sin, love keeps no record of wrongs. So tinuruan tayo doon ni Lord, kaya napapadali sa atin ang magpatawad. Amen. So kasi kung hindi natin natutunan yung tinuro ni Lord na magmahal tayo ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas at buong pag-iisip sa Kanya,
hindi naman talaga natin kaya magpatawad. But because we learned from His Word to love Him with all our heart, soul, mind, and strength, nakakaya nating magpatawad. It's not really for the sake of that person or yourself, pero kay Lord talaga. At gusto din nating makalaya ang ating mga puso doon sa sama ng loob, kasi ang pangit talaga na araw-araw may dala-dala kang ganong bigat sa puso mo. Mas maganda na pinapalaya natin ang ating sarili, kasi once nag-release tayo ng kapatawaran, tayo mismo ay gumagaan ang pakiramdam. At alam natin yon, it's only by God's grace, grasya lang sa Ginoo ko na kaya natin magpatawad. Kasi nga alam natin, una tayong pinatawad ng Diyos, una tayong minahal ng Lord, una niyang in-erase yung lahat ng ating kasalanan. Sabi nga doon sa Psalm 103, diba, nakasabi doon na, I think it's in verse 12 na, as far as the east is from the west, so far God has removed our sins or our iniquity. So kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, layo nun, hindi nagtatagpo yun. So ganun kalayo itinapon ng Panginoon ang ating mga kasalanan. So sometimes pag nagkakasala ang isang tao sa atin, nagfo-focus tayo dun sa sin na ginawa, pero hindi natin naalala yung mga kasalanan din, mga previous sins, past sins na nagawa natin sa Panginoon. O sabihin natin, hindi naman ganun kalaki ang ginawa ko sa Lord. Ito, grabe yung ginawa sa akin. Pero si Lord, ganun pa rin, no? Wala tayo ngayon, hindi tayo mabuborn again, hindi tayo magkakaroon ng magandang relasyon sa Panginoon kung ang ating Diyos ay hindi nagpagumbaba, kung ang ating Diyos ay hindi nagpatawad. Kaya, so, we really owe to forgive. Kaya, hikayat ko lang or i-encourage ko ang bawat isa this afternoon na siguro i-let go na natin. Baka matagal na yan. Maraming taon na nandyan sa puso mo yung hindi pagpapatawad. Kahit konti lang yan, ay nako kapatid, talagang pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Maybe this year, 2026, let it go. I-let go mo na yan, alisin mo na yan, nang sa gayon si Jesus makapaghari ng talaga sa puso mo, yung talagang doon sa center of your heart, si Jesus na talaga walang kahalo or walang kaagaw na kung sino pa man, kundi it's only the Lord Jesus Christ that really reigns in your heart, no? So kumbaga, papaghariin natin ang Panginoon sa ating puso sa 2026 na to, kasi hindi naman talaga kaya nating harapin ang bagong taon na ito kung wala si Jesus sa buhay natin. Para sa akin, walang direksyon ng buhay kung wala si Jesus sa buhay natin. Magiging magulo lang ulit ang taon natin kung nandyan pa rin yung unforgiveness sa heart natin. Walang direksyon at para bang mas kinakampihan natin ang kaaway kaysa kay Jesus kung tayo ay hindi matutong magpatawad. At alam naman natin na si Lord talaga more on love, more love. Whereas ang kaaway, gusto niya i-destroy yung relationship, gusto niya i-destroy kahit tayo mismo, yung ating pagkatao, gusto i-destroy ng kaaway. Kaya nga pag full of unforgiveness ang buhay natin, minsan nagre-reflect yan sa mukha natin, sa buhay natin. So if you really want to be prosperous this new year, this year 2026, forgive. Okay po? So yun. Unang punto natin, be humble. And then pangalawa, forgive. Okay po? So, pangatlong punto natin, in order to have a delightful life in 2026, my favorite verse, no? Seek first the King's kingdom, no? So, unahin natin ang kaharian ni Lord. Sabi nga sa Matthew 6:33, sabi ko nga, favorite verse ko, sabi doon ay, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. So, yun yung sinasabi doon sa Mateo chapter 6 verse 33 na ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. So, in order to have a delightful life in 2026, huwag natin kakalimutan na unahin lagi ang Panginoon. Siguro ibahin na natin yung ugali natin na nagiging optional natin si Lord, na yung mga oras natin, mga latak ng oras ang ibinibigay natin sa Panginoon. Nakakaya nga, no? Sabi nga, in every minute, every second, bawat segundo ng buhay natin, dapat meron yun, nakalaan yun sa Panginoon. Pero hindi tayo, no? Minsan, ang dami nating inuuna sa buhay, ang dami nating pinagkakaabalahan sa buhay na nakakaligtaan natin na pwedeng kunin ni Lord, no? Just a twinkling of an eye, or yung isang kisap mata ba, wink of an eye, parang ganun ba yun, na
alam natin na pwedeng bawiin yun ni Lord ang life natin, na nagiging busy tayo sa mga bagay-bagay na wala namang kinalaman sa kaharian ng Panginoon. So, wala namang kinalaman sa purpose ng buhay natin. So, minsan, nalilihis tayo doon sa pinakaplano ng Diyos, sa pinakalayunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya this year, 2026, maging aware tayo saan ba natin ginugugol ang mga panahon natin, ang ating mga oras, di ba? Kasi nga, mas dapat talaga we should seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto us. Na kung hanapin lang natin lagi, unahin lang natin lagi ang kaharian ng Panginoon at ang Kanyang kabanalan, no? Sabi nga, ibibigay sa atin ang lahat ng ating pangangailangan. Kasi nga, kaya tayo nagiging busy because we're doing these things para sa ating mga needs or even our wants, no? Nagpakahirap tayo sa pangabuhay, nagiging masipag tayo, masigasig sa mga negosyo, sa mga pinagkakakitaan natin kasi gusto natin ma-meet, no? Matugunan yung ating mga pangangailangan. Pero nakakalimutan natin na it's not by our own strength, not by our own effort, no? Kay Lord lang talaga. Nakakalimutan natin yung pinaka-susi, yung pinaka-sikreto kung paano matugunan ng lahat ng ating pangangailangan. It's only the presence of God. It's the seeking of God's face, no? Uunahin natin lagi si Lord sa buhay natin. Kasi pag inunan natin ito, I tell you talaga po, hindi magkukulang ang Panginoon. Minsan kasi nagiging wise tayo with our own eyes na minsan, ay, sayang pa to. Mamaya na to, kailangan, mamaya na lang. Minsan sinasagad-sagad pa nga natin ang linggo sa pangabuhay. Yung natitirang 2 oras ng linggo, doon lang natin ito ginugugol. At minsan yung 2 oras, pinagdadamot pa natin kay Lord. No, hindi tayo minsan umaatin pa yung pag may special, ay, kailangan sayang to. Kikitain ko pa to, yung ganito. Hello, hindi po tayo nagiging wise, kundi nagiging foolish po tayo. Nagiging mangmang po tayo sa totoo lang. Sorry for the word, but it's the reality. Nagiging mangmang po tayo kung mas inauna natin yung mga bagay na dapat para na kay Lord, no? Yung oras mas ginugugugol natin na para kay Lord. So minsan bakit ba hindi tayo nakakapag-pray? Sinasabi natin dahil busy na tayo, pagod na tayo. Hello, paano kung kunin tayo ni Lord? Yung pinagkakabisihan pa natin, yung pinagpaguran ba natin, madadala ba natin yan? Hindi talaga. Kaya dapat maging balanse po tayo sa pagiging sa pamumuhay natin everyday, maging balanse po tayo. So tama na yung mga rason natin. Hindi nga ako dyan exempted yung nakakapagod. Kaya minsan pag-pray ka, nakakatulog, nakakapag-pray ka, alam mo yun, yung inaantok ka kasi nga nauna na yung mga bagay, ini-spend mo na, ginugol mo na, binigay mo na lahat ng strength mo, ng lakas mo doon, ng oras mo. Kaya yung natitira kay Lord, tira-tira na mga oras. Kaya hindi na yung, alam mo yun, na dapat yung unang oras, unang minuto, unang segundo ng life natin, pagising natin sa umaga ay para talaga kay Lord. So kaya tayo napapagod kasi inuuna natin yung mga nakakapagod na bagay. Pagising pa lang natin. So throughout the day, pagod na pagod po tayo because we're not being wise how to spend our life. So, wag po natin kalimutan, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Kailangan pa rin dito yung prayer, yung reading the Bible. Kaya nga, lagi ko itong sinasabi, pray and read your Bible every day. Kasi, yung pagpe-pray, it's a sign of a humility, acknowledging that apart from God, you are nothing apart from God. Hindi natin kaya mabuhay sa buong maghapon, no? When you pray, when you kneel down to God, it's acknowledging that, Lord, I am nothing without you. I can't survive this day without you. So, ganun po, pag nagpe-pray po tayo, at talagang pinapakita natin na hindi natin kaya. It's a sign of humility before God. Okay po? At yung pagbabasa ng Bible, napaka-importante po nito. Lagi ko itong sinasabi na hindi ka lalago, kapatid. You will never grow pag hindi ka nagbabasa ng Biblia. Kasi ang pagbabasa ng Biblia, doon mo lalong makikilala ang Panginoon, ang Diyos na buhay, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi hindi lalalim ang pananampalataya mo, hindi lalalim ang pakikipag-ugnayan mo, ang pakikipagrelasyon mo kay Lord pag hindi mo siya kilala. Dapat kilanlin at kilanlin pa natin ang Panginoon. At through reading the Bible, lalalim at lalalim po tayo. Katulad ng pagkilala sa isang tao, di ba? Kailangan natin nakikipag-bonding tayo, nakikipag-meet tayo. Dapat lagi natin siyang kasama, kinikilala. So, ganun din kay Lord, di ba? So, habang nakikilala baga natin yung taong na yon,
lumalalim ang pagkakakilala natin, lalo tayong napapalapit, lalo tayong napapamahal dun sa taong ito. Ay, ganito pala siya. So, ganun din kay Lord. Habang kinikilala natin siya, lalo tayong nai-in-love sa Kanya. So, it's one way of how to deepen your love for God is reading His Word. At alam nyo, sa totoo lang po talaga, ako nag-grow ako kay Lord nung natuto po akong magbasa ng seryoso kay Lord. Hindi yung pabukas-bukas na, ay Lord, kung ano yung mabuksan ko sa Bible ko, ito yun ang message mo. Yung pa-isa-isang verse, pa-isa-isang praise, no? Pero nalumago po ako kay Lord nung natuto po akong magbasa ng Bible from Genesis to Revelation. At hindi ko po tumigil doon. Kumbaga pa ulit-ulit pag natapos na doon sa Revelation, babalik po ako sa Genesis and din tatapusin ko din sa Revelation. Or minsan, pupunta ako sa New Testament, Matthew to Revelation, and then Genesis to Malachi. Paulit-ulit po yun. Kailangan po natin ganun po tayo kasi pag hindi natin gawin to, naiisahan po tayo ng dyablo. Kaya marami pong naiisahan ng dyablo ngayon. So there's no exemption. Walang exemption. Hindi sasabihin na, ay matagal na ako kay Lord, hindi na ako kayang dayain ng kaaway. Ay pastor na ako, bishop na ako, hindi na ako kayang dayain ng kaaway. Matanda na kay Lord, 50 years na ako kay Lord, 30 years kay Lord. Hello? Hindi yun ang sukatan sa paglago sa Panginoon. Ang sukatan talaga kung gaano mo kakilala si Lord, kung gaano mo ina-apply yung word na natutunan mo, kung paano mo ipinapamuhay ang mga salitang naririnig mo, no? Kaya nga kailangan natin punuin lagi ang ating buhay, punuin lang natin ito ng mga salita ng Diyos, kasi kapag nawalay tayo doon, talagang madadaya tayo ng Panginoon, ng ka-diablo, I mean, no? Madadaya tayo ng diablo. Kaya yung hindi ka makapag-pray, ay tuwan-tuwa ang kaaway doon. Yung hindi ka makapagbasa ng Bible, tuwang-tuwa yun. Kasi madali kanyang masisila, madali kanyang madadaya, madali kanyang madideceive, di ba? Kasi ang daming ini-inject sa mind natin. Kaya nga minsan maling mga desisyon ang ginagawa natin. Kasi nga naniniwala tayo sa ini-inject ng enemy sa mind natin. Kasi nakita niya, nanghina ka na, hindi ka na nagbabasa ng Bible, hindi ka na nagpipray, no? At kaya mo nang lokohin ang sarili mo na kahit mga biblical words ang sinasambit mo, pero ikaw hindi ka namumuhay bilang totoong Kristiyano. You know, sabi ko to, lagi ko tong sinasabi, God cannot be mocked. You will reap what you sow. What you sow is what will you reap. Ganun lang yung kung ano yung itinanim mo, yung talagang aanihin mo. Diba? Imposible na nagtanim ka ng mangga, mag-aani ka ng santol. Imposible nagtanim ka ng palay, mag-aani ka ng mais. Wala pa sigurong nangyari na ganun. Sa buong mundo, there's no history like that na nagtanim ng rice, nag-reap ng corn, diba? So walang ganun. Kaya kung ano yung itinatanim natin, yun talaga ang ating anihin. Tatandaan natin yan. And there is always a consequence kung ano man yung itinatanim natin. Yan. So sa hapong ito, gusto ko rin lang na idiin sa bawat isa na kung ikaw ay hindi pa nagbabasa ng Biblia, ang tagal mo ng Kristiyano, hindi ka nagsiseryoso sa pagbabasa ng Biblia, pwede po bang simulan nyo ngayong 2026? Today is January 4. Pwede bang magsimula ka sa Genesis at habulin mo yung chapter 1 hanggang chapter 4 ng Genesis? No, kahit sa isang araw, isang chapter magbasa ka. It will really help you. It will really help you. Ibang-iba po talaga ang nagbabasa ng Biblia. Okay? O kaya kung ayaw mo ng sa Old Testament, simulan mo sa Matthew. Habulin mo Matthew chapter 1 to chapter 4. Para bukas chapter 5 ka na. Okay po? So, mas maganda po na nakapagbabasa po tayo. I'll tell you, hindi ka magsisisi pag ang buong Biblia ay nabasa mo. Napakasarap po magbasa ng Biblia. Ang dami-dami mong matutunan at ang dami-daming iayos ni Lord sa life mo at yung relationship mo kay Lord na lalim at lalim talaga. Sinasabi ko yan dahil experience ko po yan. So, okay? So, the last one siguro na sasabihin ko sa ating punto ngayon. Una, diba? Balikan ko lang. The first one is to have a delightful life in 2026. Be humble. Forgive. And then the third one, seek first the King's kingdom. And then the fourth one na dapat po natin gawin in order to have a delightful life in 2026, stop compromising. Stop compromising. Stop befriending and playing with the enemy. So, itigil na natin ang pakikipaglaro sa kaaway. Ang pakikipagkaibigan sa kaaway. Itigil natin ang pakikipagkaibigan sa kaaway. Stop hating a double life. No, wag tayong magkaroon ng double life na
Pag Sunday, okay ka. Pero from Monday to Saturday, ibang-iba ka. Hindi makita ang pagiging Kristiyano sa iyo. Hindi makikita si Kristo sa iyo. So, stop having a double life. Stop befriending the enemy. Stop playing with games with the enemy. Okay po? At nakikita yun ni Lord, nalulungkot, nag-grieve ang Holy Spirit pag ganun po tayo. Sabi doon sa Ephesians chapter 4, verse 27, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Do not give the devil a foothold. So, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo na, ay, ano lang naman to, konti lang naman to, sandali lang naman to. No? 'Di ba? So, kahit yung paggamit ng mga gadgets, sandali lang to, Lord. 30 minutes, 1 hour, tapos napansin mo, naka 3 hours ka na. 'Di ba? Yung, sandali lang, konti lang to, Lord, tikim lang to. Yung mga, alam mong hindi na dapat sa'yo. Hindi mo na dapat ginagawa, pero ginagawa mo pa rin. So, you are taking risk. Yung buhay mo, you are taking risk na you don't know kung kailan babawiin ni Lord ang buhay mo. So, napaka-risky ng ginagawa mo, kapatid, if you are having a double life. Napaka-risky. So, ikaw lang naman at si Lord yung nakakaalam nun. But this year, 2026, I am encouraging you and challenging you to please be faithful in the Lord so as for you to have a delightful life. Amen. So, delight yourself in the Lord. Yung mga desires ng heart natin, gusto natin na makamtan yun, ma-achieve ang mga yon. Pero, we're not doing things in order to achieve those things. No, we are not delighting ourselves to God. Hindi natin inaayos ang buhay natin sa harapan ng Panginoon, pero gusto natin ang mga magagandang bagay. Alam nyo, kahit hindi nga natin hilingin yun pag nagtuwa ang Panginoon sa buhay natin, ibibigay niya natin yung mga bagay na alam niyang gusto natin, na alam niyang ikatutuwa natin. Pero naman, dapat naman, gawin natin yung buhay natin na kalugod-lugod sa Panginoon. Diba yung sinasabi nga sa Romans 12, 1 and 2, offer yourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to God, because this is your spiritual act of worship. And sabi dun sa verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind, so that you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Diba hindi natin malalaman yung mabuti, yung kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Lord sa buhay natin if we will keep on conforming dito sa mundong ito, yung pattern ng mundo ito. So, huwag tayo makiayon sa takbo ng mundo. Kasi ibang-iba ang takbo ng mundo ngayon. So, Kristiyano ka, mapaiba ka naman. You should be a peculiar person before the sight of God. Makita ang kaibahan sa'yo. You should always make a difference na makikita natin, ay, although na ang iba hindi ka magugustuhan because you make a difference. Sino ba ang gusto nating i-please? Kung tayo ay patuloy nag-please sa tao, God will never be pleased to us. So, you should always have to obey God rather than men. You should always have to obey God rather than heart. So, yun na kailangan natin, huwag nating bigyan ng pagkakataon ng diablo. Kasi pag nagkikiayon tayo sa mundo, binibigyan natin ng pagkakataon ng diablo na sirain ang buhay natin, naguluhin ang buhay natin. Okay? So, sabi doon sa James chapter 4 verse 4 or Santiago 4:4, no? Mga taksil, hindi ba ninyo alam na kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. So, if we are befriending the enemy, ay ginagawa naman nating nakikipag-away tayo sa Lord, nagiging enemy tayo ng Panginoon. Ang sinumang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. So, napakaklaro. 'Di ba? Kung gusto natin na maging accepted tayo ng mundo, nagiging enemy naman tayo ng Panginoon. So, sabi dun sa verse 5 ng James 4, huwag ninyong akalaing walang kabuluhan ang sinasabi sa kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya ay may kaagaw sa ating pag-ibig. Yan. Ayaw ni Lord na may kaagaw sa kanyang love sa atin. Meron siyang kahati, no? So, gusto ni Lord, siya lang talaga. Siya lang talaga, no? Yung first love natin, alam naman natin, it is the Lord Jesus Christ. It is God who is our first love. So, sometimes, sabi ni Lord, nakakalimutan na natin siya. You have forgotten your first love. So, balik po tayo sa ating first love. This year, 2026, balikan natin ang ating pinaka-first love. Ako, I'm proud to say my first love is Jesus talaga. No, bago po ako na-in love sa isang tao, sa opposite sex ko, na-in love po talaga ako kay Jesus. So, minsan, nakakalimutan natin ang ating first love.
At ito ay nasishift sa mga kung ano-anong bagay at sa kung kani-kaninong tao. So, ang daming kaagaw ni Lord, ang daming kaagaw ng ating first love. This time, ayusin natin ating buhay sa Panginoon. Ayusin natin itong buhay na pinagkaloob sa atin. Kasi, minsan lang tayo daraan sa mundong ito. Who knows? This will be our last year. No one knows. So, bago pa matapos o ang taon nito, simulan natin sa buwang ito ng January. Happy New Year ulit. So, simulan natin ang ating buhay na delightful kay Lord. Balik tayo sa ating first love. Balik tayo. You know, God, Jesus, has always an open arms, no? Bukas lagi ang mga bisig ng Panginoon para sa atin. Pag lumapit po tayo kay Lord, hindi na naman niya ipalala, ikaw, ang dami mong kasalanan sa akin, paano pa kita patatawarin? Paulit-ulit ka na lang, paulit-ulit ka na lang. So, ganun yung tao, no? Tayo natin sila, paulit-ulit ka na lang. Ang sakit-sakit ng ginagawa mo, paulit-ulit. Pero kay Lord, grabe, ini-enjoy lahat yun ni Lord, na mas natutuwa si Lord pag tayo ay manumbalik sa Kanya. Na minsan pa, patawarin din natin ang ating mga sarili. Let's forgive ourselves. Kasi minsan pag hindi natin napapatawad ang ating mga sarili, hindi natin kayang lumapit kay Lord. Kasi minsan nahiya tayo. Tayo mismo nagsasabi sa ating sarili, Lord, paulit-ulit na lang. Buti pa lumayo na lang sa'yo para yung guilt nandito sa heart natin. Kasi nga, paulit-ulit. Pero si Lord, sabi ko nga, hindi nagbibilang ng kasalanan si Lord once na lumapit tayo. Kumbaga, kinakalimutan ni Lord lahat yun. Binubura lahat ni Lord. Sabi ka, as far as the east is from the west, so far God has removed our sins. No? So, ganon si Lord. At sinasabi nga niya doon sa 2 Chronicles 7:14, di ba? If my people will humble themselves. So, andun din yung pagpapakumbaba. Kaya dapat talaga nauuna yung pagpapakumbaba. My people who are called by my name will humble themselves. Turn away from their wicked ways. Pray and turn away from their wicked ways. Sabi niya, I will hear them from heaven. I will forgive their sins. I will heal them. I will heal their land. I will heal their heart. So, yun po na wala naman talagang ibang magpapagaling sa atin. Kung mayroon pong problema sa puso natin ngayon, hindi yung heart disease or heart ailment talaga, kundi yung spiritual na heart disease. Kung meron po tayong ganyan pa, meron tayong mga sugatang puso, no, na hindi pa nahihil, wala man talagang ibang makapagpapagaling dyan. Hindi yan kayang pagalingin ng girlfriend mo, ng boyfriend mo, ng mama mo, ng papa mo, ng asawa mo, ng kaibigan mo, o anong sino pa man, ng pera. Hindi yan kayang gamutin. It's only the Lord that could heal that broken heart. It's only the Lord that could heal that wounded heart. Kaya, let's just surrender our hearts to our God, because He is the only one who could heal this wounded heart. Ang Diyos lang ang kayang magpagaling ng pusong sugatan. So, sa hapong ito, sabay-sabay po tayong lalapit sa Panginoon na para pagalingin ang pusong ito at yung process, makiayon tayo, mag-participate tayo, mag-cooperate tayo. Kailangan natin na magpakumbaba, sumunod sa Panginoon, di ba? Let's forgive. Let's keep on seeking the kingdom of God and His righteousness. And let's do away with worldly things. Let's do away yung befriending the enemy. But this time, let's be committed na gawin natin ang lahat na yung relationship natin kay Lord maging maayos, mas maging matatag, mas maging intact, para hindi na po tayo maisahan ng kaaway. Amen po ba? So, sana po may natutunan kayo to have a delightful life in 2026. Una, let's be humble. Okay? So, the second one, ano po yung second one? Kailangan natin mag-forgive. And then the third one, keep on seeking the kingdom of God and His righteousness. Laging unahin ang Panginoon. And then the last one ay yung stop compromising. Tama na yung pakikipagkaibigan, pakikipaglaro sa kaaway. Ayusin natin ating buhay sa harapan ng Panginoon. Amen po? Let's all pray. Shall we bow down our heads and pray? Hallelujah, Lord. Salamat po, Panginoon, sa napakagandang araw na pinagkaloob niyo po sa amin sa hapong ito, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Nawa, Lord God, na ang bawat isa na nakinig ng iyong mga mensahe, Panginoon, through your servant, Lord, merong something, Lord God, na mangyayari, Father God, na change, O God.
Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord, pagbabago sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na mas seryosohin namin ngayong taong 2026 ang aming pakikipagrelasyon sa iyo, Panginoon. No more compromises, oh God. Hallelujah. Huwag kaming maging mayabang sa iyong harapan, Panginoon, kundi manatili kaming mapagpakumbaba, O Diyos. Hallelujah, Lord. Matuto kami laging magpatawad, patawarin namin naming mga sarili. Lord, ang mga taong nakasakit sa amin, lalo na yung nag-create ng malalim na sugat sa aming puso, Panginoon, turuan mo kaming magmahal at magmahal pa, Panginoon, na i-overcome namin ito, maging weapon namin ng love, O Jesus, sa pagpapatawad, Panginoon, ng sino man, Lord, na nakasakit sa amin, O God. Lord, cause us to love deeply, O God. Love deeply, O God. Mas laliman pa namin ang pagmamahal namin, Panginoon. Nahigit sa lahat, mahalin ka namin ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. At Panginoon, tulungan mo kami na hindi na po kami makipaglaro, makipagkaibigan sa kaaway. Huwag po kaming makinig, Lord, sa anuman, O Diyos, na mga whisper, O God, bulong, O God, ng kaaway. Kundi, Lord, matuto po kaming magbasa talaga ng iyong salita, Panginoon, na from this time, O Lord, nasimulan namin magbasa ng iyong mga salita from Genesis to Revelation, O God. Lord, mahalin namin ang iyong salita, Panginoon, at lagi kaming manalangin, lagi kaming lumuhod sa iyo, Panginoon. Dahil ang kaaway, lagi po kaming pinupuntirya, laging nakabantay, laging hinahanapan kami ng butas para masira kami, Panginoon. Lord, huwag niyo pong hayaan, O God, na i-allow na lang namin, O Diyos, na sirain ng kaaway ang aming buhay, ang aming pamilya. Maging matalino kami, maging wise kami, Panginoon, sa lahat ng atake ng kaaway sa aming buhay. This time, Lord, this year 2026, mas maging matatalino kami ng mga anak mo, Panginoon. Maraming salamat. Pagpalain niyo po ang bawat isa na nakinig, O God, lalo't higit, Lord, yung mag-a-apply ng word mo, yung application sa kanilang buhay. Patuloy silang pagpalain, kalingain, samahan pa sa buong taon nito, O Diyos. Bless everyone, bless every family, O Lord God. Yes, ng Jesus Reigns Family Christian Church, lahat, Lord, na nagre-represent ang kanilang pamilya, Panginoon, sa hapong ito, pagpalain niyo po, abutin niyo po ang bawat isa, even yung resources nila, Panginoon. I declare, Lord, a prosperous new year, a real prosperous, O God, abundant 2026, O God. Yes, Jesus. Hallelujah. We declare that we are highly favored. We declare that we are deeply loved, Lord, greatly blessed. We are the head and not the tail, O God. We are a lender and not a borrower, Father God. Tayuan po namin ang lahat ng ito because we are so special, O God, sa mga mata mo, O God. We are the apple. Yes, Lord, the apples of your eyes, O God. Yes, Lord God. Yes, O God. Yes, Lord God. Maraming salamat, Panginoon, sa lahat-lahat. Tunay, Lord, na hindi sapat ang mga salita, Panginoon. Salamat po. Salamat po, Holy Spirit, sa paggabay po sa amin sa umagang ito. Binibigay po namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat, pagsamba, lahat ng pagdakila sa iyo at sa iyo lang. Walang ibang maparangalan, walang ibang maitaas, madakila sa aming kalagitnaan, kundi ikaw at ikaw lang, Panginoong Jesus. Dalangin po namin ito sa makapamilyang pangalan mo, O Jesus. Yes, in Jesus' name, everybody says, Amen and Amen. Happy New Year po ulit.